Bago pa naitayo ang mga trono, bago pa nabuo ang mga relihiyon, bago pa nahati ang mundo sa mga kaharian, may isang ama, may dalawang anak, at may pangakong binigkas sa katahimikan ng gabi. Isang lahi ang tinawag na hinirang. Isa naman ang pinagpala ng yaman at lakas. Mula sa kanilang dugo, sumibol ang mga propeta, ang mga hari, at ang mga digmaan na hanggang ngayon walang katapusan. Sila ang naging ugat ng tatlong dakilang pananampalataya. Sila rin ang nasa puso ng kaguluhan sa ating panahon. Ngunit sa likod ng lahat ay isang kwentong halos nalimutan na, isang propesiyang patuloy na isinusulat sa ating kasaysayan. It's time, Solidarchers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa ilalim ng malamig na gabi sa disyerto, isang lalaki ang tinawag ng Diyos. Si Abraham, isang tipan ang ibinigay sa kanya na mula sa kanyang lahi magmumula ang mga hari, ang mga propeta at ang pag-asa ng mundo. I will make you into a great nation, and through you all nations will be blessed. Ngunit ang dakilang pangakong ito ay hindi lang dumaan sa isa, kundi sa dalawang anak. Sa tagal ng panahong walang anak si Abraham, inilapit ni Sarah ang kanyang alipin si Hagar at sa kanya isinilang ang panganay, si Ishmael. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone. Ngunit hindi siya ang anak ng tipan. Dumating ang himala. Si Sarah, kahit matanda na, ay nagsilang ng anak, si Isaac. Dalawang anak, isang ama, magkaibang pangako. Si Ishmael, bagamat hindi anak ng tipan, ay pinagpala rin ng Diyos. As for Ishmael, I have heard you. I will make him into a great nation. Mula sa kanya isinilang ang 12 prinsipe na naging ugat ng mga bansang gaya ng Saudi Arabia, Jordan, Yemen, United Arab Emirates, Qatar at Oman. At ayon sa tradisyong Islam, mula sa lahi ni Ishmael, nagmula si Propeta Muhammad. Si Isaac ang tagapagmana ng tipan. Mula sa kanya isinilang si Jacob na tinawag na Israel, at mula kay Jacob lumaganap ang 12 tribo na nagbunga ng mga hari, mga tagapagturo at sa pananampalatayang Kristiyano ang Mesiyas. Ang mga Hudyo ay tinawag na chosen people, hindi dahil sa pagiging higit, kundi dahil sila'y naatasang maging unang ilaw ng mga bansa. Lumipas ang mga henerasyon at ang mga lahi ni Isaac at Ishmael ay nagkahiwalay, nagkaroon ng tunggalian sa mga lupa, sa pananampalataya at sa karapatan sa pangako. Judaismo, Kristyanismo, Islam, lahat may ugnayan kay Abraham. Lahat ay naniniwala na sila ang tunay na tagapagmana. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang lungsod ng Jerusalem, isang sagradong lugar para sa lahat, ngunit patuloy na pinag-aawayan. Hanggang ngayon, patuloy ang tensyon sa gitnang silangan. Israel, Palestine, neighboring nations. May protesta, may digmaan, may panalangin, laging umiikot sa lahi ni Isaac at sa lahi ni Ishmael. But my covenant I will establish with Isaac. Ngunit si Ishmael din ay pinagpala. At ang tanong, may lugar ba para sa parehong pangako?
Hindi man direktang nabanggit sa Biblia, tila ang lahi ni Ishmael ay pinagpala ng likas na yaman sa ilalim ng kanilang lupa, kayamanan ng mundo, langis. Mula sa disyerto, tumindig ang mga cities of gold at ang kanilang mga pinuno ay naging prinsipe ng kayamanan, impluwensya at kapangyarihan. Ngunit may isang bansang malakas, hindi Arab, hindi rin mula kay Ishmael, ang Iran, ang dating Persya, hindi kabilang sa lahi ni Abraham, ngunit isa sa mga pinakaaktibong kaaway ng Israel sa modernong panahon. Bakit sila mahalaga sa kasaysayan? Parte ba sila ng propesiya? Dalawang anak, isang ama, magkaibang landas. Isang kwentong patuloy na gumuguhit ng mundo at ang kanilang dugo, paniniwala at pamana ay patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit alam mo ba, may isa pang kabanata sa buhay ni Abraham na madalas hindi nababanggit? Pagkatapos ng pagkamatay ni Sarah, muling nag-asawa si Abraham at ang kanyang pangalan ay Keturah. Abraham took another wife and her name was Keturah. Sa kanya, nagkaanak si Abraham ng 6 na lalaki. Si Simran, Joksan, Medan, Midian, Esbak at Shua. Mula sa mga anak na ito, isinilang ang mga tribong Sheba at Dedan, mga mangangalakal sa Arabian Peninsula at ang lahi ni Midian na siyang pinagmulan ng bina ni Moises na si Jethro. Ngunit kahit sila'y anak ni Abraham, hindi sila naging tagapagmana ng kanyang tipan. Abraham gave all he had to Isaac, but to the sons of his concubines, Abraham gave gifts, and while he was still living, he sent them away from his sons Isaac eastward. Ang mga anak ni Keturah ay ipinadala sa silangan, palayo sa lupang pangako. At sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga lahi ay naging bahagi ng mga tribong Arabo na may papel sa kasaysayan, ngunit hindi nabanggit sa gitna ng kwento ng Israel. Isang ama, maraming anak. Ngunit iisang tagapagmana ng pangako. Ngunit kahit wala sila sa gitna ng tipan, hindi rin sila kinalimutan ng kasaysayan. Ang kanilang dugo ay dumadaloy sa mga Arabong mangangalakal, mandirigma at pinuno ngayon, mga tagapagdala ng kayamanan, impluwensya at pananampalataya. At sa huli, lahat sila'y mga anak pa rin ng iisang patriarka, si Abraham. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time